Magandang umaga. Organized Crime Department. Bakit? Inaaresto ka na. Anong sinasabi niyo? Imposible yun. Kung meron man, walang kinalaman yun sa akin. Seryoso ito. At napakalaking operation. May iba pang mga nakadetain. Kailangan niyo sumama sa amin para sa iba pang mga katanungan. Pakiusap. Teka, ano ba to? Malinaw na isa tong setup, Nikki. Pero huwag kang mag-alala. Aayusin namin to. Babalik din ako agad. Sasama ako. Dito ka lang, Nikki. Babalik ako agad. Paano ako nasangkot sa ganyang karuming trabaho? Isang sabuatan to. Wala akong idea sa nangyayari. Naiintindihan ko kayo, Mr. Jeric. Ngunit malaking halaga ng mga droga ang nakuha sa 4 na truck na pag-aari ng inyong kumpanya. Kailangan namin kayong kunan ng pahayag. Magandang araw sa lahat ng mga miyembro ng press. Inimbita namin kayo para linawin ang mga maling pag-iisip at hindi pagkakaintindihan tungkol sa nangyari ngayong umaga. Oo, totoong si Mr. Jeric Aslan, ang CEO ng aming kumpanya, ay kinuha ng mga pulis sa kanyang bahay ngayong umaga. Ito ay para kunan siya ng pahayag at ilang katanungan. Lahat kami ay nagulat at nalungkot. Ginagawa na ng mga pulis ang trabaho nila. Ganun pa man para sa amin, ang akusasyong ito ay maruming sabwatan. Opo, una sa lahat gusto kong humingi ng pasensya tungkol dito. Ako at ang asawa kong si Demi Onder na nasa Board of Directors ng Pusula Holdings ay naniniwala na ang aming kumpanya at si Jeric Aslan ay walang kinalaman sa sitwasyong ito. Si Jeric ay isa sa pinaka-importanting tao sa pamilya namin. Ito ay maaaring isang sabwatan o isang setup para pabagsakin ang aming pamilya. Sigurado malalaman niyo rin ito pag lumabas na ang katotohanan. Ang kriminal o mga kriminal kung sino man sila ay natitiyak ko mahuhuli rin agad kahit na isa man siya sa amin. Maraming salamat po sa inyong malasakit at sa inyong pakikinig sa aming pahayag. Salamat. Oo, sige, Miss Naval. Gagawa tayo ng written statements. Pakihanda na lang, please. Salamat. Edwin, Dapat nasa bahay ka lang. hindi ako makapaghintay. Nasaan si Jeric? Nasa taas, kinukuhanan siya ng pahayag. Hindi talaga ako makapaniwala. Paano naging suspect si Jeric? Hindi ko alam, Nikki. Kasama niya ang abogado niya. Huwag ka mag-alala. Gagawin nila kung anong dapat. Sana nga. Ang Organized Crime Department at Narcotic Department ay magkatulong dito. Isa itong malaking operation. Sana maintindihan nyo. Sir, gaya na sinabi ng kliyente ko, malinaw na wala siyang kinalaman sa pangyayaring ito. Iginagalang siyang negosyante. Palayain nyo na siya. Hindi naman problema yan. At saka may iba rin ang mga nakadetain. Ang ibang otoridad ng mga kumpanya ay tatanungin din. Mananatili lang muna kayo rito habang hindi pa namin natatapos ang lahat. Hanggang kailan ako rito? Mahirap sabihin, walang katiyakan. Dahil ang lahat ng iyon ay nakadepende sa mga sagot. Maaaring ilang oras lang, o kaya maaari ring ilang araw. Hepe, ang mga taong katrabaho namin ay matitino. Paano kami gagawa ng ganun karuming trabaho? Sigurado ako sa mga empleyado ko at sa sarili ko. Palagay mo, sino ang gumawa nito? May taong gustong magpabagsak sa akin. Malinaw ito. May pinagdududahan ka ba? Ang galing ko talaga. Nakita mo ba ang mga mukha nila kanina? Oo naman. Lahat na alarma. Nakita mo bang mukha ni Miss Naval kanina? Ha? Teka, tumahimik na tayo. Hindi nila tayo pwede makita na tumatawa. Hindi lang yan. Nai-imagine mo ba ang hitsura ni Jeric nung puntahan siya ng mga pulis sa bahay niya? Yun talaga ang gusto kong makita. Kaya lang wala tayong pagkakataon na makita yun. Eh maganda sana kung nakita natin. Tama. Hayaan mo, mahal ko. Alam mo yung si Jeric, kapag nawala ang kanyang kapangyarihan sa kumpanyang ito, at kapag nawala sa kanya si Kulot, at kapag bumagsak siya, makikita mo ang mukha niya na kahit kailan. Hindi natin makakalimutan.
Kumusta na? Nasa loob pa rin ba siya? Nandun pa rin. Edwin, gano'ng katagal tayo maghihintay? Sabi sa amin, maghintay lang. Ayaw nila na may pupunta sa kanya na kahit na sino. Siguradong may paraan. Asawa niya ako. May karapatan akong makita siya. Oo nga naman. Teka lang, itatanong ko. Ay, sir! May Yes, tatanong ma'am? po sana ako. Siya si Mrs. Nikki, asawa ni Mr. Jerry. Pwede ba niyang makita ang asawa niya? Itatanong ko po, sandali lang. Okay. Sana pumayag sila. Nikki, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, lalabas din ang totoo. Sana nga. Pumayag po si Hepe. Pwede niyo na siya makita sa loob. Tuloy. Pasok, Mrs. Nikki. Palis na rin ako. Ay, kinakabahan ako, Edwin. Meron kaya may inom dito na tubig o kaya kape o kahit siyang man lang? May kantin sa baba, ibibili kita. Halika, sasamahan kita. Okay, Dennis, ikaw, ano ang gusto mo? Wala, salamat na lang. Sabi ko sa'yo, hintayin mo lang ako sa bahay. Hindi ko kaya eh. Ibig sabihin, nag-alala ka sa akin. Hindi dahil doon. Nakakailang kasi nandun ako tapos ikaw nandito. Alam ko. Pero bahagi ito ng tungkulin mo. Ibig kong sabihin, kundi ako pumunta rito, Miss na miss kita. totoo ba yan? Ayokong mahiwalay sa'yo kahit na ilang oras lang. Nasa labas si Dennis, pinanonood tayo. Miss na kita. Natatakot ako baka may mangyaring masama sa'yo. Huwag kang matakot, lilipas din to. Nandiyan pa ba siya? Ano, nandiyan ba? Oo, Nakakailang sa bahay kapag wala ka. Natatakot ako mag-isa dun. makakalabas din ako rito agad. Babalik ako sa bahay, huwag kang mag-alala. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay natin. Gusto ko lahat maging normal. Kaya nga gusto kong mabunyag agad ang maruruming gawain ni Arman para matapos na ang peking kasal na to. Umalis na ba? Kaalis lang. Nakahalata kaya? Hindi yun, magaling ka kasing umarte. Dennis, nasa loob pa ba si Nikki? Hindi pa lumalabas. Sino kaya nasa likod nito, Edwin? Dennis, walang masyadong kaaway si Jeric, alam mo yun. Sigurado akong malinaw ang sagot sa tanong mo na yan. Si Arman na naman. Bubuksan ang kaso sa pangangalaga kay Kulot. Ginagawa niya ang lahat para mapanatili sa kanilang kustodiya. Napakahayop. Ay, pasensya na, Dennis. Nabigla lang ako. Asawa pa rin siya ng kapatid mo. Pupuntahan ko sila at kakausapin. Tingnan natin kung ano sasabihin nila. Pagtawagan tayo. Sige, mag-iingat ka. Si Arman na may gawa nito, no? Yung mga truck at iba pa. Sino pa bang gagawa nun, di ba? Palagay ko, Bakit ba ganun na lang ang galit nila sa'yo? hindi lang siya sa akin galit. Galit siya sa pamilya ko at pati na rin kay Dennis. Galit siya sa aming lahat. Hindi ako naniniwala sa ginagawa niyang pagtrato kina Dennis at Kulot. Kahit isa wala akong pinaniniwalaan. Hanggang kailan ka mananatili rito? Wala silang malinaw na sinabi. Maaaring hanggang mamayang gabi o baka higit pa. Jeric, hindi ko kaya ang pananatili mo rito kahit sandali lang nang dahil sa walang kwentang bagay. Hindi ko kayang makita silang dalawa na nagsasaya ng dahil sa'yo. Hindi ako matahimik. Kailangan kong harapin si Arman ngayon din. Huwag na huwag mong gagawin yun. Ay, naku.
Hihintayin na lang siguro kita sa labas. Wag na. At bakit wag? Di ba gagawin mo lang yun dahil kailangan maniwala ang lahat sa kasal natin? Siyempre, dahil doon. Kung ganun, hindi na kailangan. Ayokong mapagod ka ng dahil sa akin. Umuwi ka at magpahinga. O sige, uuwi na ako. Parang ayokong iwan ka ritong nag-iisa. Hala, nagyakapan tayo ng walang dahilan. Buti na lang walang tao. Alis na ako. Mr. Jerry, dadaling ka namin sa kabilang kwarto. Sige. Hindi ako magtatagal. Huwag kang mag-alala. Ang galing-galing talaga niya. Parang totoo ang pagyakap niya. Ano? Kung paano sila magmahalan, ang sweet at napakagandang tingnan. Oo nga, yan ang tunay na pag-ibig. Kailangan daw itong pirmahan. Mr. Jerry, kung gusto niyo ng tsawo kape, sabihin niyo lang sa mga tao. Hindi na. Okay lang ako dito. Gusto kong makausap si Hepe. Masyado siyang abala, ang daming detention ngayon. Pagkatapos makausap, ni Hepe yung isa sa kanila, yung iba naman. Nabasa ko na mga akusasyon sa akin. Kailangan ko siya makausap. Wala po talaga ako magagawa, kundi ang padalhan kayo ng tsaa. Sige, bigyan mo ako. Sige po. Nag-aalala ako sa'yo kaya dumaan ako. Kumusta? Eto, naghihintay pa rin sa balita. Hinihintay ko siya. Napakahirap nito para sa'yo. Unang araw ng kasal mo eh. Oo nga eh, napakahirap. Hindi namin inaasahan yung ganito. Ba't naman natin ito aasahan? Maraming mga nangyayaring hindi inaasahan. Halimbawa, ang biglaan yung pagpapakasal. Dahil sa pag-ibig. Ito ay makapangyarihan. Oo, kaya bigla kaming nagpakasal. Pero alam mo, Faith, na isa sa mga dahilan ay si Kulot. Gusto namin makapaghain ng apila. Pero hindi lang si Kulot ang dahilan ng pagpapakasal nila. Kahit wala si Kulot, magpapakasal pa rin sila dahil love na love nilang isa't isa. Heto ng inyong mga tsaa, ladies and gentlemen. Ha? Salamat, Asunta. Mahal, Bakit? hindi na pwede maging presidente si Jerry Caslan ng kumpanya dahil sa paratang sa kanya. Kailangan nating humalal ng bagong presidente sa lalong madaling panahon. Siyempre naman. Boboto tayo ng isa sa mga kandidato. Inonominate ko sarili ko bilang pinakamalakas na kandidato. Huwag kang pakasisiguro. Baka kailangan ng kumpanya natin ng isang magandang babae na maging presidente. Halika nga rito. Halika. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, mahal ko. Pero ang gusto ko lang ay huwag mong pagurin ang utak mo sa mga ganong kaliit na detalye. Naintindihan mo? Pero kung talagang gusto mo, edi i-enjoy mo ang iyong pagiging presidente. At ako na ang bahala sa mga detalye para sa'yo. Okay, sagutin mo ako sa tanong kong ito. Ano? Ikaw ba ay nakasisiguro na hindi malulusutan ni Jeric ang pangyayaring ito? Alam mo, sa totoo lang, hindi siya habang buhay na makukulong. Gusto ko lang na makulong siya habang ginagawang investigasyon. Pero tingnan na rin natin dahil napakalaking smuggling ang ginawa nilang ito. Sa bigat ng kaso niya, sa palagay ko, hihingi na mahaba-habang panahon ng kanilang abogado. Palagay ko, mananatili siya sa police station ng matagal.
Mukhang ganun na nga. Mabuti. Oo naman. Dennis, nasaan si Alia? Tinawagan ko pero parang nakapatay ang cellphone niya. Umalis si Alia. Saan naman siya pumunta? Nagplano kami na pupunta kami sa abroad. Subalit nagbago ang isip ko. Gusto ko manatili rito. Umalis siya mag-isa. Kung gano'n naghiwalay na kayo. Hindi naman kami nagsama. Kung umalis na siya na mag-isa, ibig sabihin lang nun, binitiwan ka na niya, Dennis. Nalulungkot ako. Gustong gusto ko siya. Nalulungkot din ako ng sobra. Hindi kami nakapagpaalam sa kanya. Malungkot at mahirap. Pero minsan ang pinakamahirap na bagay ay yung totoo. Kailangan maging ganito para sa ikabubuti namin. Sinaktan ko siya ng husto. Nasaktan siya. Wala akong ibang paraan. Ba't hindi ka sumama sa kanya? Asunta, tama na yan. Huwag ka na mag-usisa dyan. Okay, aalis na ako. Ano man ang kailangan mo, ipaalam mo kagad sa akin. Sige, ipapaalam ko kagad. Muna na ako. Mag-iingat ka. Ngayong tapos ng kumustahan, siguro pwede na ako matulog, no? Good night na sa inyo. Matulog ka na. Naku, Nikki. Mukhang nagdududa na si Dennis sa pagpapakasal mo kay Jeric. Sa tingin mo ba may narinig siya? Imposibleng may narinig siya kung ano pa man. Pero sang-ayon ako sa'yo, iba nga mga kinikilos niya. Dapat mas maging maingat ka pa sa mga kilos mo. Hanggat nasa paligid mo si Dennis, kailangan huwag kang makukulang kay Jeric. Alam mo, ayoko munang isipin ang tungkol dyan ngayon. Ang gusto ko lang makauwi na si Jeric. Pati ako inaantok na rin. Hindi ko alam kung dahil sa lungkot ng bahay o kapag lang to. Napagod ka ngayon, matulog ka na. Hindi, kaya ko pa naman. Ililigpit ko lang mga to, baka mawala. Bakit ba kailangan natin matulog sa isang kwarto? Nandito kasi sina Asunta at Faith. Okay, pero may sarili naman silang kwarto, no? Kaya pwede ka na rin naman siguro matulog dun sa kwarto mo. Hindi na nila yun malalaman. Tsaka, dapat mauna tayong gumising sa kanila. Tapos saka ulit tayo aarte. Ilang araw lang naman tayong aarte bilang mag-asawa, di ba? Mahirap na, ayoko makipagsapalaran. Ang mas mahirap ay yung magkasama tayong matutulog. Ano yon? Alam ko na, sasahig ka na lang kaya matulog. Hindi ko ba naaawa sa akin? Maghapon na nga ako nakaupo. Sakit na ng katawan ko. Pero kung gusto mo talaga, Hindi, okay lang. Sige, tama ka. Doon ka na lang siguro sa kabilang side. ikaw. Eh di dito sa kabilang side naman, total malaki naman yung kama. Okay lang naman yun, no? Good night, Nikki. Good night. Pumipili lang ako ng isusuot ko. Huwag kang masyadong malikot sa pagtulog mo, ha? Ayoko pa naman yung naiipit ako.
huwag kang magkunwari alam kong gising ka pa. Jeric? Jeric, mahal kita. Ano? Sabi na eh. Alam ko nagtutulog-tulugan ka lang. Good night na. Joke lang yung sinabi ko, no? Good morning. Good morning. Magsha-shower na ako. Maghahanda na ako ng almusal. Yung kagabi. Ikaw na muna. Gusto ko lang itanong kung nakatulog ka ba ng mahimbing? Niloloko mo ba ako? Nahirapan ako makatulog kagabi para kang mantika matulog. Ano parang mantika ko matulog? Ako nga itong hindi nakatulog eh. Parang ang magkakasakit ako dahil kulang sa pahinga. Ewan ko kung makayanan ko mga dapat kong gawin ngayong araw na to. Yung kagabi ang pinakamasamang gabi sa buong buhay ko. Sana hindi na maulit na magkatabi tayo sa pagtulog. Sana nga. Hindi ba nila napag-usapan ng tungkol doon, Tahir? Hindi po, Mr. Jeric. Akala ko nga uutusan nila ako kaya ako kayo tinawagan. Pero gusto lang nila i-check ko yung mga truck. Sinabotahin nila ang mga truck. 6 sa mga yon. Pinadala ka namin dahil may alam ka pagdating doon. Ba't di ka nila inutusan sa sitwasyong kailangan ka nila? Hindi ko alam, Mr. Jeric. Baka wala pa silang tiwala sa akin. Kailan ka nila pagtitiwalaan? Tandaan mong pinadala kita para huliin si Arman sa akto. Ako na naman ang talo rito. Wala ka naman sigurong nililihim sa akin na impormasyon. Wala po, Mr. Jeric. Bakit ko naman gagawin yun? Dapat lang, Tahir. Ayoko sanang madaliin ka kaso nawawalan na ako ng pasensya. Sige po, Mr. Jeric. Pangako gagawin ko ang lahat. Mag-iingat ka. Mababaliw na ako. Ano ba naman to? Nakita mo ba ang nangyari? 2 sa mga negosyo ko na ipasara na. Nasaan na yung certificate ng job security? Ang sabi nyo kasi tsaka na lang kunin at huwag mag-aksaya ng panahon. Sigurado ako na may nagsumbong. Wala nang ibang gagawa nun. Si Jeric lang. Ang visit na Jeric na yun. Matagal na tayong binabantayan. Kita mo na? Pinasara ng hayop na yun ang negosyo ko. Yung treasury checks at iba pa. Magbabayad siya. Sinusumpa akong sisingilin ko siya ng malaki. Sisingilin nyo siya ng malaki? Oo, Benji. At hindi ko pa maisip kung paano. Siguro baka sabugin ko ang kotse niya o kaya babarilin ko siya sa ulo. Ipaalala ko lang na lahat nakatutok sa akin. Kung may gagawin tayo, tiyak makukuha ang atensyon ng lahat. Benji, nahihirapan na ako. Kailangan ko makapaggiganti. Pinahihirapan niya ako. Hindi ko siya hayaang makuha agad ang gusto niya. Dadahan-dahanin lang natin ang pagkilos. O sige, dadaan-daanin lang natin. Tama ka. Talo ang mapikon at mawala sa focus. Tayo naman ang magiging guilty. Hindi pwedeng maupo na lang ako at walang gawin. Kailangan kong kumilos. Yung bagong tauhan natin, anong pangalan niya? Si Tahir. Tama, si Tahir. Siya ang susunod nating uutusan. Okay boss, walang problema. Kakausapin ko siya. Ipatitikim ko sa kanya kung gaano kapanganib ba makipaglaro kay Arman Oliver. Tingnan mo ang consistency nito. Ganito ang gusto ko. Ang ganda, hindi ba? Okay, pero mas maintindihan ko kapag natikman ko na. Tikman mo na. Napakasarap. Ang galing mo. Ito na ang pinakamagandang parte. Ilalagay ko na yung sauce. Hello.
Jeric, Kumusta ka, mahal ko? ayos lang ikaw. Ayos lang din ako. Siya bang bago mong estudyante? Napadaan lang ako at nagkataon naman gumagawa siya ng lemon cake. Natikman ko nga yung lemon sauce eh. At talaga nga namang napakasarap. May babalikan na naman ako. Ganun ba? Salamat nga pala sa pagbabantay mo sa asawa ko habang wala ako. Nag-aalala kasi ako kay Nikki. Maraming salamat talaga, Dennis. Dito ka muna, magkape tayo. Kahit saglit lang. Hindi na, pupunta pa ako sa exhibit. Magkita na lang tayo mamaya. Ingat ka. Pwede ko rin ba matikman? Sandali lang, may mga kailangan pa akong gawin. Okay, sa taas lang ako. Sir Jeric, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Ano ba yun, Asunta? Ilang minuto lang. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin. Malakas ang kutob ko na may pinadalang spy si Demi. At si Derek yon. Nagtatrabaho siya para kay Demi. Siyang nagbibigay ng impormasyon. Saan mo nakuha ang ideyang yan? May binigay sa aking cellphone si Demi. Yung mahal na klase. Pareho nang meron si Derek ngayon. Hindi porket may mamahalin siyang phone, isa na siyang spy. Napakamahal ng phone na yun para makabili ang isang taong hirap sa buhay. Lalo pat sinusuportahan din niyang pamilya niya. Napapansin ko lagi siyang may tinatawagan ng palihim. Maniwala ka. Nagtatrabaho siya para kay Demi. Pinagdaanan ko na yun kaya nga sigurado ako. Tumata ka siya. Dito ka lang! Saan ka pupunta? Bitiwan niyo ako, Mr. Jeric. May tatanong lang ako. Saan kita pakakawalan? Tama nga hinala ko. Halatang may masama kang binabalak. Wala akong masamang balak. Wala rin akong ginawa. Bakit sinubukan mo tumakas? Jeric, Asunta, ano nangyayari? Si Derek, natuklasan kong siyang spy ni Demi rito. Anong sinasabi mo? Paano mo nalaman yon? Hindi ako spy ng kahit na sino. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niyo. Baka may malaman tayo sa cellphone mo. Sigurado ko. Dahil ganyang model din ng cellphone na binigay niya sa akin. May nakita ka ba dyang magagamit natin? Halos wala ng message. Isa na lang ang natira. Ang sabi may pinag-uusapan sina Mr. Jeric at Asunta. Nagbibigay siya ng update sa kanya. Magaling. Nag-message siya sa isang taong nagangalang Abdullah. Siyempre, hindi niya pwedeng ilagay ang pangalan ni Demi. Natural lang nagagamit siya ng alias. Matali ko siyang kaibigan at madalas kami nag-uusap. O sige, hayaan mo akong i-text tong si Abdullah. Baka may matuklasan akong mahalagang bagay. Hindi na ako makakapagkwento. Gusto kong magkita tayo. Derek, kung aamin ka na ngayon, mas makakabuti sa'yo. Si Demi ba si Abdullah? May reply na. Okay, saan tayo magkikita? Magbibigay ako sa kanya ng address. Sasabihin kong naubusan ako ng battery at papatayin ko ang cellphone. Sino ang pupunta sa meeting na yun, Derek? Sige po, bossing. Nakahanda na kami. Tingnan natin kung si Jeric o si Nikki ang pupunta o kaya naman silang dalawa. Basta gagawin namin kung ano ang pinili nyo. Taas ang mga kamay! May hinihintay ba kayo na ibang darating? Walang gagalaw! Kikilos na masama! Ibaba niyo mga baril nyo! Bilis, ibaba nyo! Huwag kayong gumalaw! Taas ang kamay! Sige na! Sumunod na kayo! Ibaba nyo yan!
Ibaba niyo baril niyo! Ibaba ang armas! Ibaba niyo! Walang kikilos sa masama! Sige, sige, lakad! Sige, bilis! Usahasan niyo yung iba pa. Yes, sir. Di ako makapaniwala. Tingnan mo, mahal ko. Nakaimbento sila ng sandwich maker na gumagana gamit ang USB. Bakit ganon? Arman, bakit kailangan pa nilang gawin yon? Paano mo nasasabi yan? Bakit mo kinukontra ang technology? Mainam yon para dun sa mga taong ilang oras nagtatrabaho sa office. Hindi tungkol sa bagay na yun ang sinasabi ko. Yung pambubugbog ang tinutukoy ko. Makinig ka, Demi. Naihuhulma ang bakal habang mainit pa. Sasaktan lang naman siya pagkatapos pakakawalan na. Sinasamantala ng matalino mong asawa ang sitwasyon. Yun lang, wala kang dapat alalahanin. Bakit ka ba ninenervyos? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako ninervyusin? Nabuko na yung spy natin at malalagay ako sa alanganin. Natural lang nakabahan ako. Demi, mahal ko, makinig ka. Walang sinabi si Derek sa kanila. Gusto niya lang makipagkita. Yun lang yun. Ganun kasimple. Arman? Itatanong ko lang. Hindi naman nila papatayin si Jeric, tama? Ano ka ba? Ano ba sinasabi mo? Hindi yun mangyayari. Paano kasi? Nasasangkot na tayo ngayon sa maraming gulo. Baka... Demi! Tama, maraming gulo na nga tayong kinasangkutan. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para ma-relax ka. Kaya maupo ka na lang at magpahinga! Hello? Pasensya na. Mukhang wrong timing ang dating namin. Mukha yatang busy kayo at meron kayong pinagtatalo ng dalawa. Yun bang tingin mo, mahal ko? Nikki? Jeric? Maupo muna kayo. Alam niyo, isang malaking karangalan na mabisita ng bagong kasal nang hindi inaasahan. Bakit naman kayo napasyal dito? Gusto sana namin ipaalam na pupunta kami, kaya lang na-empty bat ako. Hindi naman siguro kayo magagalit sa amin. Mukhang kay Demi to. Wholesale ba kayong bumili niyan? Tapos pinamimigay niyo? Hindi ko maintindihan. Sige, tuloy nyo lang ang pagmamaang-maangan. Ayos lang, basta huwag nyo na kaming kakantiin. Nakagawa ng mali si Asunta. Nilapitan ka niya at sinamantala mo naman. Pero alam mo ba? Masyadong bata si Asunta para maging kaibigan mo. Alam niya yon. At natuto na siya. Nagpapasalamat ako sa'yo. Nikki, ikaw na ngayon ang nagtuturo sa amin tungkol sa buhay. Pero napagdaanan na namin ang lahat. At napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Kaya nga narito pa rin kami ngayon pagkatapos ng lahat. At matibay pa rin ang aming pagsasama. Halata naman. Bawat tao may kanya-kanyang buhay. Kailangan matuto ang bawat isa sa mga buhay nila at magkaroon ng sariling diskarte. Kaya lang, meron akong gustong linawin sa'yo. Itigil mo na ang paglalaro mo. Gaya ng pagkakaroon ng spy para makakuha ng impormasyon. Tigilan mo na yon. Alam niyo bang nilaglag na kayo ng kinuha niyong spy at yung nangyari sa mga truck? Baka magkaproblema ka ron. Mukhang isang magandang pelikula yata ang binubuo mo sa iyong isipan, Jerry Caslana. Aabangan natin yan. Tingnan natin. Mahal, tayo na. Okay, mahal. Teka lang, ang bilis nyo naman yata ang umalis. Palabas na rin si Kulot. Ayaw niyo ba siyang makita? Okay lang, kahit di muna. Makakasama ko naman siya bukas. Di magtatagal habang buhay ko na siya makakasama. Puntahan mo na lang yung mga tauhan mo. Paalam na sa inyo. Terry, Bakit? hindi mo buksan yung vault. Pwede mo ba kaming tulungan? Hindi naman mahirap buksan yun. Pindutin mo lang yung buton tapos mabubuksan na yun. Ginawa ko na. Pinindot ko yung buton, ayaw bumukas. Nasira na yata. Pwedeng patulong? Hindi ako makaalis. Baka pag alis ko, tumakas siya. May customer kasi na nagbayad ng check. Kaya kailangan itong buksan. Ganun ba?
Ay, nahihirapan ako magpasya. Okay. Alam ko na. Ilak natin tong pinto, hindi siya makakalabas. Tama, ilak natin. Hindi ba, Derek? Hindi ka tatakas. Okay, gawin na natin. Bilisan lang natin para makabalik tayo kaagad. Ibig ko sabihin, kahit ako na lang ang bumalik. Tayo na. Okay. Tumingin ka sa akin. Aalis lang ako saglit. Huwag mong subukang umalis dyan. Kung hindi, baka masaktan kita. Diyan ka lang. Terry, halika na. Tayo na. Okay, pero sandali lang. Kayang-kaya kitang saktan, akala mo? Halika na. Marco, samahan mo ko. May sorpresa ako para sa'yo. Sige. Tingnan mo kung sino ang dumating. Marco, huwag ka mag-alala kung idadawit ka ni Derek o hindi dahil sisiguruduhin ko na tatahimik siya. Hindi ba, Derek? Sabihin mo sa akin. Tama ba ako? Benji, buti pa dali mo si Derek sa Egan. Ihanap mo siya ng bahay at saka magandang trabaho. Yung magandang sahod. Para makapagbagong buhay siya. Alam mo, pwede kang maging organic farmer. Bagay sa'yo yun. Di ba, Benji? Salamat po, Sir Arman. Walang anuman. Huwag ka nang babalik dito. Sige na. Dali. Bilis. Layas na. Halika na, akong bahala sa'yo. Mahal ko. Tapos na ang problema mo, okay? Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa exhibit. Kaya mag-visa tayo. Halika na. Arman, mangako ka sa akin na hindi niyo siya sasaktan. Demi, ano ka ba? Ano bang akala mo sa akin? Pupunta siya sa Izmir at titira siya ron. Ibibigay sa akin ang address. At walang ibang makakaalam noon. Hindi na siya mahahanap. Demi, makinig ka. Sinasabi ko sa'yo, tatandaan mo to. Pag gumawa ka ulit ng ganito at hindi mo na naman sinabi sa akin, sinusumpa ko pababalikin ko siya rito at ibubulgar niya ang lahat ng ginawa mo. Huwag mong gawin yan! Pakiusap! Huwag ka mag-alala. Nagbibiro lang ako. Hindi ko magagawa sa iyo yun, Marco. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam kong hindi mo rin gagawin sa akin yun. Halika na, magbisa tayo. Nangako ka sa akin. Nalalayo ka na sa mag-asawang yon. Dahil hindi ka nila kagaya. Naniwala ako sa'yo. Sabihin mo sa akin, Asunta. Anong gagawin ko sa'yo? Ate, sinabi ko naman sa'yo na tapos na yun. Bakit may nagbago ba? Bakit ka ba pumapasok sa mga ganong bagay? Bata ka pa at marami ka pang oportunidad sa buhay mo. Paano pa ako ngayon maniniwala sa mga sinasabi mo sa akin? Alam mo, Asunta, lahat ng tao, kahit kapatid mo pa, may hangganan ang tiwala at pasensya. Okay lang, sige. Pinagtutulungan nyo na naman ako. Okay lang, sanay na ako. Asunta, Hindi mo kami maintindihan. Ginagawa namin ang lahat ng ito para sa kabutihan mo. tama siya. Para sa'yo lahat to. Ilang beses ka nang napasok sa gulo dahil sa mga taong katulad nila. Kailan ka ba talaga matututo? Ano pa ba ang hinihintay mong pwedeng mangyari? Alam mo, ate, hindi ko alam kung bakit sobra mong pinalalaki ang nangyari. Natuto na ako sa pagkakamali ko. Alam ko na ngayon yon. Pero kasi hindi ko nakikitang natuto ka na nga talaga, Asunta. Bakit ba ganito ka? Sige na. Ayoko na makausap ka ngayon. Sige na. Umalis ka na! Iwan mo ang phone mo. Bakit ko iiwan? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Basta iwan mo ang cellphone mo. Umuwi ka na at mag-isip. Pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo. At kung anong gagawin mo dyan sa buhay mo. Mali ang iniisip mo tungkol sa akin. Pinarurusahan mo ako sa mga kasalanang hindi ko naman sinasadya. Nahuli si Derek dahil sa akin. Tinulungan ko kayo, pero baliwala lang yun sa'yo.
Sige na, Asunta. Huwag ka nang sumagot At sa... bakit hindi? Sinisigawan niyo ako. Nagsasakripisyo ako pero binabaliwala niyo lang. Tumutulong ako sa inyo pero hindi niyo ako binibigyan ng halaga. Magsisisi kayo pag nawala na ako. Gumagawa siya ng mali para makatulong. At hindi niya naiintindihan yon. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya mamaya. Parang siya pa ang mas matanda sa inyo. Hindi ba pupunta ka rin sa art exhibit mamaya? Sige na, mabuti pa umuwi ka na, magbibihis ka pa. Mukha bang nasa mood ako para pumunta ron? Hindi ka sasama? Hello, Nikki? Hello? Jeric, bakit nga pala may mga damit dito sa kama ko? Binili ni Miss Naval para sa'yo. Pumili ka ng isusuot mo para sa exhibit. Wala ka bang tiwala sa taste ko? Hindi, baka kasi kulangin ka na sa oras. Kaya nakisuyo na lang ako sa kanya. Yung mga damit na binili niya, nakita mo na ba? Pinadala niya ako ng pictures. Lahat ng damit na nandyan may approval ko. Anong problema? Hindi mo pa gusto ang mga damit? Gusto. Ang gaganda ng mga damit na to. Pero sa sobrang ganda, hindi ko kayang isuot ang mga to. Nikki, pauwi na rin ako. Kaya dapat magbihis ka na. Baka malate tayo. Wag na, Jeric. Ang mabuti pa, dumiretso ka na ron. Hindi na ako sasama sa exhibit. Nikki, ano ka ba naman? Kailangan pumunta tayo ron bilang mag-asawa. Pagod na ako, Jeric. Ang dami kong ginawa kanina. Tsaka isa pa, uminit ang ulo ko dahil sa mga damit na to. Nikki, kailangan magkasama tayong pupunta ron. Magdahilan ka na lang. Maiintindihan naman nila yon. Ingat ka. Zafir, hindi na tayo dadaan sa bahay. Napakaganda ng exhibit, hindi ba? Oo, ang galing niya. Tingnan natin doon sa kabila. Kanina pa tayo rito pero si Jeric Aslan at ang asawa niyang si Nikki, hindi pa sila nagpapakita. Ngayon lang sila pupunta sa ganitong okasyon pagkatapos ng kasal. Walang alam si Nikki sa mga ganitong bagay. Natural lang na mahuli sila. Tingnan mo, mukhang maganda yun. Oo, tama. First time namin mag-exhibit. At gaya ng sabi ko, mga obra yan ng 6 na iba't ibang mahuhusay na kilalang artist sa subject ng kalungkutan. Pero ang gusto ko ay matuwa ang makakakita. Sigurado yon. Maraming salamat, Mr. Dennis. Maraming salamat Sige din. po. Sandali lang, miss. Okay na. Welcome, sir. So, yun na yan, ha? Sige. Ayan. Ang ganda niyang tingnan, hindi ba? Maganda nga yan. Sana inimbitahan mo rin ang kaibigan mong artist. Ano nga uli yung pangalan niya? Dilara ba? Dilara, tama. Nasa London siya ngayon. Pagbalik niya rito, lalabas kami at isasama kita. Hindi mo na kailangan gawin yun, Edwin. Bakit? Kasi, sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga kaibigan mo. Hindi kasi talaga ako komportable kapag kasama ko sila. Pwede ko bang itanong sa'yo kung bakit mo nasabi yan? Kasi yung energy nila, yung mga pinag-uusapan nila, hindi ko sila makaintindihan, Edwin. Ganon? Sige, wag na natin silang pag-usapan, okay? Jerry, Edwin? kumusta ka, ha? Okay lang. Aba, dumating na si Jeric Aslan pero nag-iisa lang. Halika, kausapin natin. Sige. Sandali lang, Edwin. Sige, mamaya na lang. Kumusta, Dennis? Mabuti. Welcome. Salamat. Okay ba? Oo, nasa si Nikki. Ayun. Wala sa mood. Masamang pakiramdam. Bigla na lang sumakit ang tiyan. Sana gumaling agad. Salamat. Malala ba?
Hindi naman. Maganda. Nagtalo ba kayong dalawa? Bakit mo naman naisip na nagtalo kami? Tensyonado ka kasi. Kaya naisip ko, normal lang yan. Biglaan kasi ang kasal nyo. Natural lang naman kung magkaroon kayo ng konting problema. Dennis, wala kaming problema ni Nikki. Yung iba gusto magka-problema kami pero wala. Alam mo ba hanggang ngayon nalilito pa rin ako? Bakit? Dahil sa lahat na nangyari sa inyong dalawa. Galit, away, magulo. Hindi ba parang masyado naman yatang mabilis? Nang nabalitaan ko, nagulat ako. At nalito ako. Pero, alam mo na isip ko? Magmula pagkabata magkakilala na tayo. Jeric, kilala kita. Alam kong hindi ka marunong magpatawad. Lalo na pag masakit. Dennis, may kakaibang koneksyon sa aming dalawa. At hindi mo maiintindihan yun. Mr. Salim, O Jeric, binabati kita. Kumusta ka na? okay lang. Pinag-uusapan namin ni Dennis ang exhibit. Oh, Gemma. Anong balita? Kumusta ka na? Heto, medyo bad trip ako kasi nag-away na naman kami ni ate. Ayoko nga umuwi sa amin. Naiinis ako pag nakikita ko siya. Pwede ba ako makitulog dyan para makapagchismisan tayong dalawa? Aalis ka pala. Okay, sige. Wala ka rin pala sa bahay ngayon. Ano ka ba? Walang problema yun. Oh, sige, mag-iingat ka. Maraming salamat. Bye-bye. Sinungaling. Hello, magandang gabi. Magandang gabi. Bigyan mo nga ako ng isang hotdog sandwich. May kasamang soft drinks, ma'am? Ayoko ng soft drinks. Isang hotdog sandwich nga. Hello! Ay, friend, kumusta ka na? Salamat. Ay, alam mo, sa totoo lang, may problema din ako ngayon eh. Napakaganda ng exhibit. Salamat. Congratulations. Talaga? Maraming salamat. Congratulations. Salamat. Sige. Ang gaganda talaga ng mga photo. At malaking bagay na makita rito ang pangalan ng kumpanya. Congratulations, Dennis. Ang ganda ng ginawa mo. Salamat. Sponsorship lang talaga ang unang plano. Pero naisip ko, ganito na lang ang gawin ko. Dennis, congratulations sa exhibit. Ang galing ng ginawa mo. At dahil sa sponsorship ng Pusula Holdings, lalo itong gumanda. Jerry Caslan, halos lahat ng bisita rito kinausap mo pero kami hindi. Bakit ganyan ka? Jeric? Wala yata si Nikki. Ano nangyari? May problema ba? Alam naming lahat na bagong kasal kayo. Pero hindi ba mas maganda kung magkasama kayo ngayon? Bakit wala siya rito? Ano nangyari sa kanya? Ayan na pala siya. Dumating na si Nikki.
Pasensya ka na kung na-late ako, ha? Okay lang. Napakaganda mo. Maraming salamat. Nagdududa si Dennis tungkol sa atin. Alam ko. Akala niya hindi tayo nagkakasundo. At ang masama pa nito, duda siya na peke ang kasal natin. May mali ba sa sinabi natin? Meron. Hindi mo na dapat sinabi sa kanya yung tungkol sa event sa restaurant. Hindi ko naman kasi alam na ibang dinahilan mo. Sana sinabi mo sa akin, sumakit yung tiyan ko. Dapat sa susunod, mag-ingat tayo. Isipin mo na ginagawa natin to para kay Kulot. Isang pagkakamali lang tapos na ang lahat. Hindi natin siya mababawi. Ang problema yung nararamdaman natin. Bakit? Walang pagmamahal sa mga mata mo. Ganun talaga. Dahil may kasalanan ka, galit pa ako sa'yo. Yan mismong sinasabi ko. Pero, minsan ang galing ng pag-arte mo. Kung minsan pag tumitingin ka sa akin, para ba talagang punong-puno ka ng pagmamahal? Minsan naman, pag tumingin ka, para bang gusto mo kong sakalin at patayin. Ganun ka rin naman sa akin. Dapat sweet ka sa akin sa lahat ng oras. Baka isipin ng mga tao hindi tayo magkakilala. Ay naku, pasensya ka na pero hindi ko kaya maging sweet palagi sa'yo. Kasama sa usapan yun. Gusto mo, naghahalikan tayo habang naglalakad sa kalsada? Kung kailangan, maghahalikan tayo. Ay hindi, no? Huwag kang magsalita ng tapos. Tandaan mo, Jeric. Huwag na huwag mo kung hahalikan sa publiko, ha? Mapapahiya talaga tayong dalawa, sinasabi ko sa'yo. Ang hirap namang maging asawa mo. Bakit? Hindi mo alam? Ang dami okasyon na dapat puntahan. Aray Oh, ko! bakit? Natapilok ako. Okay ka lang? Oo, okay lang. Wala to. Okay lang. Aray ko. Halika nga rito. Anong gagawin mo? Dadalhin ka sa kwarto. Masakit pa ba? Medyo, pero mawawala rin yan. Naka-heels kasi ako buong gabi, nangalay na. Kaya pagpasok natin, nawala ako sa balanse. Gusto mong lagyan ko ng ice? Huwag na, okay na ako. Sigurado? Oo, mamaya mawawala na yan. Doon na lang ako sa kwarto ko. Wala namang ibang tao ngayon. Kaya hindi kailangan magsama tayo rito. Oo, tama ka. Sige, good night. Good night din. Masyado ka namang seryoso. Dennis, Bakit wala ka sa taas? gusto kasi to ni Kulot eh. Nagpapaluto siya.
Medyo malungkot ka ba? Hindi. Bakit? Dahil kilala kita. Nararamdaman ko. Si Asunta kasi may konti lang kaming problema. Hayaan mo na. Hindi naman pala si Jeric. Hindi. Bakit naman si Jeric? Ewan ko. Masyado lang mabilis ang lahat para sa'yo. Ganun lang ang naramdaman ko. Dennis, pinag-usapan na natin to. Magyayari naman talaga yung kaya lang salamat kay Kulot at napabilis. Yun lang. Kung hindi ka ba in love sa kanya, papayag ka ba? Kahit peke ang kasal, basta makuha lang si Kulot. Dennis, sa tingin mo, bakit masyado ako apektado na malaman ni Jeric ang totoo? Bakit takot akong sabihin kay Jeric ang lahat? Akala mo ba mismo kay Jeric ako natatakot? Hindi. Nahihiya ka lang dahil malinis ka at dalisay. Tapat ka. Iba ka, Nikki. Dennis, mahal ko si Jeric. Oo, nahiya ako. Pero nahiya ako dahil gumawa ako ng hindi ko naman talaga dapat ginawa. At nagsinungaling ako habang nakatingin sa mga matang lalaking mahal ko. Dahil alam ko na kung paano niya ako minahal. Nagtiwala siya sa akin. At kung paano siya nawasak na malaman niya ang totoo. Nahiya ako dahil ako ang dahilan kung ba't nagulo ng ganito ang buhay niya. Okay. Halika na, naghihintay na si Kulot. Ang masayang si Kulot. Handa na ang sauce natin. Halika na. Hindi mo pwedeng kainin yan ng walang sauce. Nandiyan na sila. Saan kayo galing? Sa kusina lang. May pinag-usapan kami. Hindi matapos-tapos. Kumusta ang meatballs? Sobrang sarap! Ang totoo, napakahirap sabihin ito. Pero pinag-isipan ko. Ang hirap magdesisyon. Pero ito na ang pinakamabuti para sa atin. Ano yun, Edwin? Gusto ko nang makipag-break. Lumuwag na din ang pakiramdam mo, hindi ba? Malinaw naman, di ba? Naiintindihan ko. Dahil sa mga kilos mo, imposibleng hindi ko maintindihan. Kasi Edwin, hindi ko masabi sa'yo. Gumawa ko ng isang kahangalan at gusto kong humingi ng tawad. Hindi mo kailangang humingi pa ng tawad. At kung meron mang kailangang humingi ng pasensya, ako dapat yon. Minadali ko ang tungkol sa pag-aasawa. Tama ka, ginawa mo nga yun, pero pumayag din naman ako, di ba? Napauho ako sa mahiwagang sandali na yun. Ano man yon, sabihin nating ito na ang katapusan. Ito ang katapusan. Magpapaalam na ako. Sige. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Siyempre naman, magkaibigan pa rin. Akalain mo yun? Ginawa yun sa akin ng aking guro sa harap ng karamihan. Wala akong anumang nagawa. Tiningnan ko lang siya.
Halika na, Kulot. Kinukuskus mo na ang mga mata mo. Kailangan mo nang matulog. Uncle, sandali na lang. Sige na, please. Gabi na, uuwi na tayo para makapag-shower ka. Tapos patutulog ka na. Pero pwede ko bang laruin yung phone na may shampoo habang nag-shower ako? Siyempre, pwedeng-pwede. Ang saya! Ang bango. Ang bango-bango ng shampoo na yon, di ba, Nikki? Oo, ang bango-bango talaga. Okay. Uuwi na rin ako. May kailangan pa akong tapusing ilang trabaho sa bahay. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, Uncle! See you. See you. Una na ako. Jeric, may tatapusin lang muna ako sa loob, ha? Sige. Pupunuin ko ng foam yung kwarto. Kapag ang mga kamay ng relo nakabukas, pinapatulog na ako ng mama ko. Anong ibig sabihin nung nakabukas sa mga kamay? Ewan, hindi ko rin alam. Siguro pag nakabukas sa mga kamay ng relo, 12:45 pag sa araw at 9:15 naman sa gabi. Nakakatawa, Nikki. Dapat pala matulog ako kapag ganun ang itsura ng relo. Tama ka. Kaya dapat ipikit mo na ang mga mata mo para pag bumukas sa mga kamay ng relo, natutulog ka na. Sige. O, bilis na, bilis na. Ayan. Kinumutan na kita, ha? At na good night kiss na rin ako. Good night. Matulog ka na. Good night, Kulot. Good night, mahal kong asawa. Teka, dapat ba tulog ka na rin pagbukas ng mga kamay ng relo? Dapat. Magkasama tayo sa kwarto hanggat nandito si Kulot. Si Kulot, kapag tulog na, kahit sumabog pa ang bomba, hindi siya magigising. Bata pa si Kulot. Baka matakot o mangailangan ng tubig o baka magising ng walang dahilan. Kapag nakita niya tayo na magkahiwalay ng kwarto, magtatanong siya. Pagkatapos ng mga theory na to ng sabwatan, hindi na ako makahindi. Okay, tabi na tayo matulog. Nikki, dali natin doon. Tama na yan. Kumusta ka na? Ano kayang gagawin natin dito sa kapatid mo? Teka, sandali lang. Huwag mong ipagdiin ang kapatid ko ang sutil na to, ah. Kundi dahil kay Papa, baka pinabayaan ko na lang to sa kalsada. Huwag, kawawa naman siya. Nikki. Ako si Dennis. Kailangan ko pa magtrabaho. Halika na, Faith. Gusto ko lang na maging isa sa mga inspirasyon nila sa buhay. Nikki, baka gusto mong umalis na lang dito sa kama. Halos maulog ka na sa kauurong samantalang ang laki pa ng lugar dito. Sana ang sabihin mo, Nikki, hindi ka yata komportable. Sa sahig na lang ako matutulog. Bakit kailangan ko pang lumipat sa sahig? Ang laki-laki nitong kama ko. Ayaw mo lang talaga humiga na maayos. Hindi ako ang dahilan para sa lahat ng ito, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kung nandito man ako sa kama mo ngayon, ang lahat ng ito ay para kay Kulot. Sige na, Nikki. Matulog ka na. Nagsara na ang mga kamay ng relot. Naghihintay na rin ang mga isda sa'yo. Talaga? Hindi mo ba ikukwento sa akin kung anong nangyari kaninang umaga? Isda! Ang isda ko! Isda! Tira niyo ako ng isda! Ang isda ko! Iba ka. Napaka-natural mo. Pwede ka sa bata, pwede ka rin sa matatanda. Tapos sumasama ka pa sa akin dito sa farm. Wala nang lalaki na kagaya mo. Nag-iisa ka, Dennis.